Si Lance ay isang vet-med student at content creator na kilalang kilala sa mga animal and pet contents and sa mga oras na sinushoot itong video na to. Si Lance ay merong 1.6 million followers sa TikTok at merong 5.2 million followers sa Facebook at dumating pa sa pagkakataon na 100,000 kung hindi man milyon ang nadadagdag sa mga followers ni Lance. Halos araw-araw, talagang napakalakas nun, napakabigat nun, and medyo matagal na din ako nakafollow kay Lance since last year pa, siguro mga last quarter of 2025 nakafollow na ako kay Lance, and kagaya ng napapansin ng mga tao sa mga content ni Lance, talaga naman napaka-wholesome, napaka-informative at marami kang matututunan. And dahil may alaga din kaming aso at pusa, so kaya interesado ako sa mga content ni Lance kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, talagang napaka-informative, wholesome, breath of fresh air, marami kang matututunan, and para siyang escape sa mga usual na contents and at sometimes mga toxicity na nakikita mo sa social media, and then makikita mo yung intro ni Lance. This is Lance! 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 At dahil sa exponential na pagsikat ni Lance ay itinuturing ito ng ilang mga netizen na patunay na pwede kang makakuha ng maraming followers sa social media sa pamamagitan lamang ng mga informative at positive at wholesome na content, dahil ito ay sa kabila ng pushback ng ilang mga netizen mula sa mga sensual na contents mula sa mga babaeng content creators para mapansin sa social media, plus the value na nakukuha mo sa mga content ni Lance kasi talagang marami kang matututunan sa mga content ni Lance. And also, dahil dito ay hindi maiwasan na maikumpara si Lance sa ibang mga content creators sa social media, dahil ang algorithm ay patuloy tayong tinatapunan sa ating mga For You page na mga thirst trap at kung ano-anong mga, kung minsan ay nakakaumay ng mga contents na purong ganon, tapos bigla kang makakakita ng mga napaka-refreshing na mga content ni Lance, and then talagang nagmimistulang itong parang patunay na kagaya nga na sinabi ko kanina na pwede kang makagain ng mga maraming followers sa social media nang hindi mo kailangan magpa-sexy or magsuot ng revealing para mapansin sa social media at magkaroon ng maraming followers. At sa kabila ng mga papuri na natatanggap nila sa social media, dahil daw isa siyang patunay na hindi kailangan magpa-sexy at magsuot ng mga revealing na pananamit para magkaroon ng maraming followers sa social media, ay maging si Lance ay hindi nakaligtas sa pang-o-objectify ng ilang mga netizens sa social media. So tingnan natin tong isang content na to, daanan lang natin mula kay Chris Bryan. Diyos ko, ito na namang taong to. Isa ka sa pinakamagaling o pinakamatalinong babae content creator na napapanood ko dito sa SOCMED. Grabe ka, inspiring ng mga content mo kasi pinapatunayan mo na hindi ka kailangan magpakita ng kung ano-ano o magpabakat lang ng katawan para mapansin at makilala. Ang ganda pakinggan na para bang pinupuri niya yung isang babaeng talagang nagpapakita ng modesty sa social media, pero itong mismong taong to na pumupuri sa modesty ni Lance ay siya rin gumawa ng AI na image ng kunyari kasama niya si Lance na nagpapakita ng mga bagay na hindi naman ipinakita ni Lance, and ang cringe talaga pagka may mga nag-AI ng kung sino-sino, and pagdating dito ay biglang promote ng sugal, buwisit na yan. So talagang hindi tayo bibiguin ng mga Pilipino netizen pagdating sa pakikisawsaw at pagpapaasim ng mga bagay sa social media, dahil sa pagsawsaw sa mga content at kung ano-anong trending na yan. At dahil dyan sa post na yan ay nagsalita na rin si Lance, and nagpahayag na siya ng kanyang nararamdaman tungkol sa usapang ito. Diyos ko, ang cringe talaga. So si Lance ay nagsalita na sa AI generated photo nila ni Chris Bryan. Pinuna ng content creator na si Lance ang pag-post ni Chris Bryan ng isang AI generated image na nagpapakitang magkasama sila, at iginiit na hindi nakakatulong ang ganitong uri ng mga content. At ang sabi ni Lance ay
hindi po nakakatawa ang mga ganitong content. I support all content creators but not this kind. Ang pangbabastos sa mga kababaihan ay hindi nakakatuwa. Hindi po porket hindi po ako nagsasalita pa tungkol dito ay okay lang po ako sa mga ganito. Please do better. So alam mo, parang kunyari pa siya na parang tuwan-tuwa siya na sa finally merong mga content creator na babae na nagiging patunay na hindi kailangang magpa-sexy, pero siya rin mismo yung gumawa ng AI image na para maipakita yung hindi naman talaga ipinakita ni Lance. At dahil nga itinuturing ng mga netizen si Lance na para bang patunay na hindi kailangang magsuot ng mga revealing outfit para mapansin at magkaroon ng maraming followers sa social media, ay naikukumpara siya sa ibang mga content creators na kababaihan na ang niche or most of their contents ay yung thirst trap or yung pagpapasexy sa internet. And then nandahil dyan is naglabas na rin ng pahayag si Lance tungkol dito sa usapin na to, and hindi niya to nagustuhan. And ang sabi ni Lance is gayahin niyo si Lance, karespe-respeto. And then ang sabi niya is maging ako po mismo ay hindi rin nakaligtas sa pambabastos. Tapos sasabihin ng iba yan sa ibang babae, wala rin pong sense. Hindi ko po makonsider na achievement yung pagtaas ng followers kung may mga kababaihan naman pong ibinababa para lang may maitaas. Hindi po ako masaya na may kapwa babae na binabash, kinukumpara o minamaliit gamit ang pangalan ko. Women do not have to fit one image to deserve respect. Hindi kailangang educational creator ka, mahinhin, conservative o tahimik para masabing worthy kang respetohin. A woman can be confident, expressive, feminine, strong, matalino, creative, o simply comfortable being herself by posting photos, dressing a certain way, or expressing ourselves online. The way we dress is never an invitation for disrespect. Hindi babae, hindi ang aming kasuotan ang dapat pinapabago para itrato ng maayos. Ang pag-iisip nyo po ang sana ay ayusin. Itong topic na to, itong usapan na to is matagal na tong debate sa social media, and iba't ibang mga content creators na rin ang naging muka ng mga usapin na to, ng issue na to. And then bagamat kung ako ang tatanungin is tama naman yung sinasabi na the way we dress is never an invitation for disrespect kahit ano pa ang suot ng isang babae. Halimbawa, meron akong makasalubong, halimbawa makakilala na nakasuot ng revealing outfit because talagang ganun ang pananamit niya. Then dahil medyo may pinag-aralan naman tayong tao at medyo talagang napalaki naman tayo na maayos, then kahit na meron isang babae, isang above na masalubong ko, then ang unang iisipin ko syempre hindi lang basta respect, talagang nandun yung idea na hindi porke nakasuot siya ng ganyan is babastusin ko na, hindi ba? Kumbaga yung pinaka-default doon is talagang medyo ipakita mong sibilisado ka and na you are a better person, hindi katulad nun sa iba, pero ako kasi yun. And on behalf ng ibang mga kalalakihan na nasa ayos ang pag-iisip, then pag nakakakita tayo ng mga babaeng talagang ganun ang expression ng sarili sa pananamit, then dahil siguro napalaki tayo na maayos, then we will behave in a certain way na hindi tayo mambabastos ng babae regardless of what we wear. Pero in public, syempre meron mga sinto-sinto, mga loko-loko, mga kalalakihan na talagang pag nasalubong mo yan sa daan, yung mga lalaki na yan talagang mga wala sa ayos yan, na pag nakita ka nakasuot ng ganun, talagang sisipulan ka and wala tayong magagawa. Yung mga ganung klase ng tao nag-i-exist talaga yon. And balik tayo kay Lance, na kung ang isang kagaya nga ni Lance na talagang nakilala sa image ng pagiging modest,
wholesome ay nakaranas pa ng ganito, then how much more? How much more yung ibang mga kababaihan na nananamit in a certain way, then makakaranas ng pambabastos, then bagamat it is not an invitation, pero at some point it is also inevitable sa uri ng lipunan na meron tayo. Sa dulo ng araw, anong matututunan natin sa usapan na to, na bagamat si Lance yung pinaka nasa highlight ngayon, siya yung sikat na sikat, pero hindi naman siya yung pinakaunang nakilala na ganito sa social media. And to give you some example to refresh your minds, kagaya nila Laika Maravilla, nila Doc Rizel Luna, at sa mga lalaki naman kagaya nila Dr. Kilimanguru para sa mga medical contents, and sa mga workout and fitness contents kagaya nila Smart Fit. So, iba-iba lang sila ng niche, pero pare-pareha sila mga educational, pero bagamat marami din naman mga educational content creators, pero hindi kasing dami ng mga content creators on the other side of the content creation space na mas pinili yung mas madali na paraan para makilala sa social media, which is yung pagta-thirst trap at pagpapasexy. And then so the rise of Lance will not put an end sa era ng mga thirst trap content creators, because may kanya-kanyang market yan. May mga tao na manunood pa rin ng mga thirst trap, pero may mga tao na mas pipiliing manood ng mga educational contents kagaya ng kay Lance at nung sa iba pa. And then may mga tao naman na pagsasabayan yan. So it will not put an end to thirst trap, pero magko-coexist lang yan, dalawang klase ng content na yan in the same platform. So kung ang oras mo ay hindi na maibabalik, halimbawa dahil hindi naman mo na maibabalik ang oras na ginugol mo sa isang bagay, na nag-scroll ka sa social media, nagsimula ka 10 minutes, and then yung 20 minutes mo ay yung 10 minutes mo ay naging 20 minutes, 30 minutes, isang oras, 2 oras, and before you know it, 3 oras ka nang nagdo-doom scroll, at yung oras mo na yon ay hindi mo na maibabalik. So yung 3 oras mo na yon or longer na hindi mo na maibabalik, saan mo gugugulin yung oras mo na yon? Saan mo uubusin yon? Uubusin mo ba yon sa mga educational contents na may matututunan ka, or gugugulin mo yung 3 oras or longer na oras na hindi mo na maibabalik sa mga bagay na walang kabuluhan, na walang value na idadagdag sa puso't isip mo, sa buhay mo? So, saan mo gugugulin ang oras mo sa pag-consume ng content sa social media? At kung nagustuhan nyo tong video na to, maaring paki-like, share, subscribe, and hit the notification bell. And once again, I'm Juice Pancho. I'm out. Yeah.